Inyong mga anak sa panonood ng programang ito. Pinoy ako, Pinoy tayo. Hello Philippines and hello world! 30 days na nga pong nananatili ang ating 13 remaining housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Kagabi, sabay-sabay ho nating nasaksihan kung sino-sino mga housemates ang nalagay sa alanganin. Sina Beatrice, Dion, Ezekiel, Gian at Wendy. Kaya't kung sino man sa limang ito ang inyong paborito, iboto nyo na kung sino sa tingin ninyo ay karapat-dapat na manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Ano nga ba ang naging reaksyon ng ating mga housemates sa kanilang pagkakanomina? At ang task ni Bruce na Hoops for Bruce, ano nga kaya ang kinahinatnan? Lahat ho yan ang aabangan natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat ng yan, ay babalikan muna natin ang issue nitong si Ezekiel. Ipinatawag nga ni Kuya ang ating mga housemates at hiningi ang kanilang opinyon tungkol sa namamagitan sa kanila ni Dion. Guilty nga ba si Dion ng improper behavior at violence? Narito, panoorin yung lahat. Sabado ng gabi nang ipinapanood ni Kuya sa mga housemates ang isang isyong bumabagabag sa kanya. Kailangan kong hingin ang inyong mga opinyon tungkol sa mga bagay na ilang araw na gumugulo sa aking isip. Ay, oo! Ano talaga nila? Yan. Is that an improper behavior? Ang ginawa ni Dion na pangangagat at pangangalmo ay hindi ba form of violence? Don't want to, yun nga, judge her na parang intentional niyang ginawa yun or whatever. But yeah, I agree. It was improper. Hindi naman nagmamali siya si Dion kay Zeke. Pero sa video, kanina parang improper kung tingnan. Yes, it is improper. Sa pananaw ko, mukha talaga siyang improper. Hindi po tama yung ginawa ni Dion po. Para po sa akin, improper po yung ginawa ni Dion. I mean, dapat, dahil po minsan sinasabi po dahil nga po task yung ginawa niya. So, dahil sinabi niyo po buong katawan, masyado niya pong niliteral. Improper behavior po siya. Proper po kasi sa tingin ko po, kahit na po yun yung task daw po nila, it's not, there are, I think, limits. I don't think that would be considered as violence because, yun nga, marami rin akong kakilala na ganun talaga maglambing ng tao. Kung titingnan natin yung bruise ni Zeke, without asking kung anong nangyari doon, kung ano yung history kung saan niya yung nakuha, paano niya yung nakuha, yes, it is a violence. Siguro gano'n lang talaga siya manglambing or pwedeng form ng panggigigil. For me, parang hindi ko siya makakonsider as violence. For me, it's teasing. It's not violent or something. Because if you're gonna see Zeke is provoking Dion. Sa tingin ko po hindi siya ma-consider talaga na violent. Hindi po violent act yun. As a matter of fact, for me, I can say dahil alam ko, may gusto si Dion kay Zeke. Pero si Wendy, may gusto pang linawin kay Kuya. Si Zeke po ba, normal po ba siya? Kasi parang nagugulan talaga ako sa kanya. Sobrang confusing ng personality niya. Kasi kala ko dati confusing na yung personality ko dahil may pag-alokarit ako minsan. Pero yun po kasing sa kanya parang sobrang iba eh. Parang di ko na siya mawari talaga. Wendy? Po? Lahat kayo normal? Gusto ko lang pong i-confirm. Kasi baka po tinry nyo lang po magpasok ng ganun. Kahit kayo ay may iba-ibang personalidad, yan ang kagandahan ng inyong samahan. Hindi kayo pare-pareho. Kasi kung nagkapare-pareho kayo, aantokin ako sa inyo. Bago matulog, minabuti ni Wendy na kausapin si Dion. Alam mo, kaya sobrang inis ako sa'yo eh. Kasi, syunga-syunga mo naman. Ano ba yan? Naiintindihan ko naman eh. Baka naman ikaw si Gaga super expect ka pa na may super open forum kayo at magiging okay kayong bigla at eto ka na naman after ilang araw.
Ikaw ba yung boyfriend mo bumahal ngayon? Sobra. Kaya nga siguro, nagkakaganito ako kasi parang namimiss ko yung may nakahag ako. Baka ikaw palunukin kita ng bato, sumigaw kang Darna. Paligay mo pag narinig ng boyfriend mo yan yung... Hindi, of course, matutuwa hindi. siya. Hindi, ako na lang ihag mo. Papanggap ako ng lalaki. Ilagay ko yung picture ng boyfriend sa mukha ko. Ganyan, mari naman eh. Do it in best. Except for me, I'm the best. Ka nga dito. Baka sampalin kita. Para sa ating mga housemates ay hindi violence ang naganap na pagkagat ni Dion kay Ezekiel. Although improper behavior naman para sa kanila ang paglalagay ni Dion kay Ezekiel sa maselang parte ng kanyang katawan ng sunblock. Hindi lamang ho mga housemates ang nakapansin nito dahil kanina lamang ho ay ipinatawag din ng MTRCB ang atensyon ni Kuya tungkol dito. At nais naman ho naming humingi ng pasensya sa lahat ho ng taong na-offend ang sensibilities at hindi nagustuhan ang eksenang iyon sa pagitan ng dalawa. Our apologies to you. At kung ano naman ho ang magiging resulta ng relasyon nitong sina Dion at Ezekiel, yan ho ang susundan natin sa mga susunod na araw. Kuya, promise di na muling pasaway sa'yo. Kasi ayoko pang umalis sa bahay mo. Hey! Buddy. Oh, good morning daw sa'yo, Mickey. Ano ka ba? Binabati ka lang ni Buddy. Pero may nakakagulat din bagay na nakita ng mga housemates sa garden. Yeah. Hanggang hindi ba dire-diretso yan? Lalagyan ng tubig. Kasi kung yung weekly test natin, it will be 24/7. Siguro naman tulong-tulungan niya kung sa tao lang di ko kaya. Oo naman. Yung timba pa lang paakyat tayo na. Samantala, ang naligtas na si Gian, todo exercise sa gym. Ito, para sa mga kamag-anak ko. Grabe naman. Secret. Pamela in the future. Ano ganyan din Pamela? Sexy daw siya. Ay, Pamela, sana'y maging kasing sexy ka rin ng Mami Gian mo. Maya-maya, nagsimula na rin ang weekly timbangan session ng mga housemates. Sama. 105? 92.4. Ba't kaya ganon? Kanina 90.8. Hindi naman ako kumakain ng choco. Iba yung 103.8. 99.2.